Okay. Magandang umaga po sa ating lahat at, it's 1 o'clock in the morning dito sa Pilipinas 'no, at kung nagtataka kayo bakit, upload tayo ng 1:00 ng umaga, kasi po kanina nagkape-kape lang ako 'no. Kasi ako mino-monitor ko yung ano, yung pangyayari sa EDSA, sa pagtipon-tipon ng EDSA. Nanood ako ng, yung speech ni Senator Rodante Marcoleta, okay. Tapos heto yung matindi, ha, may tumawag sa akin, okay. Di ko na lang sabihin kung sino yung tumawag sa akin, basta vlogger po ito, mga kaibigan kong vlogger sa Maynila. Kasi marami kami diyan, eh, yung aming every time na pupunta ako doon sa Maynila, sila yung mga kasama ko sa mga rally nung doon. Kasi hindi ako nakapunta ngayon, eh. Kasi, hindi naman ito ini-schedule ng mga taga-INC na magra-rally sila. So, hindi talaga ako naka-book ng ticket ahead of time. Hindi kagaya noong, yung INC, yung malakihang rally nila noon na ini-schedule nila, talagang nakapag-book tayo ng ticket. Eh, ngayon, ano ito, eh, biglaan itong rally ng INC. So, nandito na lang ako sa ano, sa Visayas, no? Naka-monitor doon sa rally nila. Siyempre, itong mga vloggers na kasama ko diyan sa Maynila, eh, lagi nila akong minomonitor. Don Mar, ito, ganito na ang mga nangyayari. Nandito kami ngayon sa EDSA. Plano nila na ilipat raw itong bukas ang rally doon sa Liwasan Bonifacio. Marami. At itong vlogger na ito na tumawag sa akin, medyo mataas-taas rin ang aming usapan kanina. Kasi no, aside sa nag-update siya sa akin sa pangyayari doon, eh usap-usapan doon sa crowd, no? Marami ring mga vloggers. Alam niyo naman yung mga vloggers, maraming mga kakilala yung mga vloggers ko doon. Tapos marami rin silang mga source na mga malalaking mga politicians, no? Na di umano ay connected sa hanay sa grupo ni na BBM. Okay? Sa hanay nila BBM. Na itong ah, issue na ito, nag-connect-connect na. Merong isang, marami kasi sa mga kaalyado ni BBM na nagpapanggap na kaalyado ni BBM, pero ang totoo niyan, ginagamit lang si BBM because siya yung presidente ngayon. Okay? Siya yung presidente ngayon. So, alam niyo naman ang ugali ng administrasyon ngayon, especially itong si BBM, kapag kokontra ka, kalaban ka sa politika, eh medyo gigipitin ka, 'di ba? Yan naman talaga ang kanilang ano, style ngayon. Hindi ka pwedeng mag-criticize kasi gigipitin ka. So yung iba diyan, nagpapanggap na kaalyado ni BBM pero ayaw na nila kay BBM. Kaya sila rin, may mga kaibigang vloggers, binuking itong si BBM na ito raw ang plano ni BBM. Ito pala yung grand plan ni BBM raw. Ha? Si BBM po, di umano, nakahanda na. Yan ang topic namin kanina while nagkape-kape ako, ha. Tumatawag siya sa akin. Usap-usapan na raw na parang gusto raw ni BBM na lumala itong rally na ito ng INC. Okay? Kasi pagdating raw sa point na hindi na nila kaya ito, meron raw tendency ang kanilang plan B, okay? Plan B raw nila o plan C ba? Anong plan 'yan? Magdeklara raw ng martial law. There is a big tendency na magdedeklara raw ng martial law. Kasi kapag makadeklara raw ng martial law, I hope this is not true, ha? Kasi po nakakatakot po talaga yung martial law. Kahit nga hindi nagdeklara ng martial law si BBM, para ng martial law sa mga politicians ngayon kasi tingnan mo ngayon sila Jinggoy, ang dami ng mga
kaaway ng administrasyon na nakulong ngayon kasi hindi ka pwedeng mag-criticize. Ikukulong ka. Si PRRD, si Kibuloy, si Jinggoy, si sino pa ba? Ngayon, ang plano naman nila si Senator Marcoleta kasi maingay si Senator Marcoleta, hindi takot eh. So kung makukulong itong si Senator Marcoleta, hindi na ako magtataka dyan. Ika nga, sabi ni Mayor Baste, this is declaring martial law without declaring it. Okay? Parang silent martial law na ang nangyayari. So, ito yung mga pangyayari ha. Ito yung pangyayari. Yan po ang pinaka nila, grand plan. Kaya pala, nakokonek ko ngayon ha, kaya pala doon sa Malacanang nagpanic sila kahapon, no? Last day ba 'yon, no? Na pinapaalis nila lahat ng mga trabahante sa Malacanang kasi meron raw emergency meeting doon. At yung mga nagmi-meeting doon, yun lang ang nakakaalam. Sila lang ang sinabihan raw ni BBM na ganito ang magiging plano. I hope it's not martial law. Okay? Pero nagmi-meeting raw. Okay? Yan ang delikado. Ano ba ang kanilang pinag-usapan doon? Heto na ba yung nag-leak na issue o usapin na magdeklara ng martial law si BBM? Kasi hinahayaan, kung mapapansin nyo, si Claire Castro, kaya nga ako nagdududa talaga kung totoo ito eh. Kasi si Auntie Claire Castro, noong isang araw, ay sinabi niya sa kanyang press con na walang threat. Okay lang. Yung nangyari sa EDSA, na nandoon yung Iglesia ni Cristo, walang threat doon. Okay lang. Bakit sasabi niya yun? Hinayaan nila kung ano ang magiging mangyari doon sa EDSA, kung tutuusin pa nga. Baka lang ha. Kaya nga, pinapayuhan ngayon lahat ang mga taga-INC members at lahat ng mga taong bayan na sumuporta dito sa ginagawa ng INC na hindi gumagawa ng bayolente doon. Hindi sila, wag lang maggumawa ng bayolente. Kasi, kung gagawa sila ng bayolente, meron na silang reason o rason na magdeklara na ng martial law. Kasi emergency na ito eh. Parang kinalaban na yung Malinaw sa mga sinasabi ng mga leaders ng INC at sa mga miyembro ng INC na yung rally ngayon ay peaceful rally yan. Inilabas lang ng mga members ng INC at mga leaders ng INC kung ano yung issue na galit sila. Ano yung hindi nila gusto sa ginawa ng gobyerno ngayon? Which is yung una, na gusto nating masolve yung flood control corruption na yan, pinakulong pa si Marcoleta na siya yung number 1 na nag-i-investigate dito. Kaya, ingat na ingat ngayon itong INC at lahat ng mga nagrarally doon. Ingat na raw ha, di umano, ingat na ingat sila sa mga nakakaalam, ingat na ingat sila na hindi magdeklara ng martial law si BBM. Kaya ayaw ng bayolente doon. Okay? So, yan po ang pinag-usapan namin. Ang dami pa. Sabi pa nga niya doon na yung mga nagrarally daw doon, no, sa mga vloggers doon na nakakaalam, tumutulong na lang yung ibang mga vloggers na sabihin, wag gumawa ng bayolente kasi ito yung plano, ganun, ganyan. At especially na narinig nila na ang Visayas at ang Mindanao, no, magpapadala raw ng barko pupunta doon sa Maynila. Mas lalong dumarami, okay? Dadami yan.
Ako, ito lang yung panawagan ko. Kung dadami at dadami yan araw-araw na nagrarally doon, and it will be a peaceful rally, eh, siguro naman makokonsensya si BBM, no? Na maipakita natin sa sambayan ng Pilipino na hindi na po natin nagugustuhan yung ginawa nila kay Senator Marcoleta. Mm. Ah, parang ano pa eh, parang imagine ha, si BBM pumunta ng Canada. Alam niyang nagkagulo na ang Pilipinas. Nagkagulo in the sense na ah huhulihin itong si Senator Marcoleta at hindi nagugustuhan ng taong bayan. Oh. Alam niya na meron pong conflict pero pinili niyang ah umiwas dito sa issue na ito. Oh, alam niyo ba ang ibig sabihin diyan? Oh, yung vlogger na tumawag sa akin na kaibigan ko, siya rin ang nagsabi nito. Umiiwas ngayon si BBM kasi nagigilty. Hmm. Hindi niya kayang tingnan ang malawakang rally, hindi niya kayang ah, isipin na doon matanda, mga ah, mga matatanda na mga middle ages, lahat mga pati nga mga ano ha, pati nga mga young professionals nandoon na, no? Nakisali na rin sa ano, mayaman at mahirap nandoon na, nakisali doon sa rally na 'yon. Oh, na parang ano na, parang tinipon-tipon na nila ang hinanaing nila dito sa gobyernong ito. Oh. So, hindi niya kaya. Umiwas siya. Ganyan yan eh. Ang taong umiiwas sa isang issue, ano yan? Parang guilty yan eh. Hmm. Meron siyang guilt sa ginawa niya. Oh, balita ko pa nga, meron nagsabi. Ha? Yung malaki yung pinag-asapan namin eh. Wala na raw pera. Wala nang pera ang bansang itong Pilipinas. Oh, kaya some of the properties of this government pina-privatize na. At kapag pina-privatize na, meaning to say, binibenta yan. Kapag binibenta, merong pera. Billions ito ha, hindi ito millions lang. Billions of pesos na aabot siguro ng trillion. Mga binibenta raw na mga ano, mga pina-privatize na mga ano, pagmamay-ari ng gobyerno. Mm. Kasi dito na sila kukuha ng budget sa mga project ni BBM. Kasi wala nang pera eh. Inubos na nila lahat. Yung 2023, 24, 25, naubos kasi sa korupsyon yun eh. Oh, wala na. Kaya nga sabi nila, ang mga contractors ngayon ay hirap na hirap nilang tanggapin yung DPWH na mga proposal kasi sobra raw na liit ang budget. Sobrang maliit ang budget na ibinibigay ng ni Vince Dizon dito. Kasi nag-iingat na sila sa korupsyon eh. Binabantayan kasi ang DPWH ngayon na magko-corrupt ulit. So, kaya napipilitan itong si Vince Dizon ngayon na liitan yung budget. Depende na lang kung sino yung mga contractors na papatol doon. Oh. Ngayon, sa hirap, wala na raw ano, wala na raw mga contractors na papatol sa budget. Kasi hindi na po makapag-earn, natatakot na rin ang ibang mga contractors na hindi sila kikita. Oh. Kasi sa sobrang liit ng budget, baka malugi pa yung mga contractors. Oh. Kaya, wala talagang magawa na proyekto ang BBM administration. Oh. Ngayon, wala, paldo na sila eh. Kahit anong gawin nila. Kaya, wala. Binubusog nila tayo sa ayuda,
sa pamimigay ng bigas, sa pamimigay ng pera para ano, para umaasa pa rin tayo sa kanila. Hmm. Yung ibang mga kababayan natin. So ngayon, ang delikado nito na we are expecting na merong eleksyon ngayong 2028, ang delikado po if walang eleksyon sa 2028. Dati nang sinabi yan ni Senator Amy Marcos. Binuking na yan ni Senator Amy Marcos. Ngayon naman, may bagong revelasyon itong si Senator Marcoleta kanina sa kanyang speech. Okay, kaya yan ang ipapakita ko sa inyo, magre-react tayo. May bagong revelasyon si Marcoleta. Bakit siya ngayon pinapaaresto? At grabe po ang matinding sinabi ni Senator Marcoleta. Handa po siyang makulong. Kasi nag-sworn siya sa harap ng taong bayan nung naging senador siya na handa kong ipaglaban kung ano yung hinanaing ng taong bayan kasi kayo yung bumoto sa akin na maging senador. Handa siya. Kahit makulong siya, if that is the will, if that is the, if yan po ang kabayaran sa paglalaban ko sa taong bayan, ay gagawin ni Marcoleta yan. Oh. So yun po, nabubuking sila ngayon, binubuking sila ngayon, di umano, dito sa gagawin nilang martial law. Okay? Teka mo na. Oh, binubuking sila ngayon. Oh, so, pakikinggan natin ngayon. Okay? Oh, yun po ang napag-usapan namin. Marami kaming napag-usapan na pero hindi ko hindi ko masabi lahat ang mga detalye kasi po baka sabihin ng iba na gumagawa tayo ng kwento ha. Oh, ito lang yung mga sinasabi nilang kwento sa akin. Yun ang usap-usapan doon. Kung saan legit 'yan sa legit 'yan na nagko-connect na yung kwento. Kasi aabot talaga 'yan sa mga sa mga vloggers. Oh. Ang sa atin lang, hindi natin lahat maidetalye kasi kawawa naman yung government official na nagsabi kasi kaalyado pa ngayon ni BBM. Naghihintay lang sila na mapatalsik si BBM. Okay? So, ito, para maiintindihan natin, panoorin natin itong speech ni Senator Marcoleta ha, at i-analyze natin. Ito pa. Play natin ha, play. Magandang gabi po sa ating lahat. Una na po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo. Kasi ito rin isang tanong ng mga anchors Paano ginawa ng INC na na-surprise nila ang gobyerno sa pagpunta dyan sa EDSA na merong rally na hindi ina-announce. Nagtataka nga yung mga mainstream media kung paano ginawa ng INC yan. Di ba? Ng ating pagkakaisa, ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency, at accountability. Salamat po
sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po ng pagsuporta at pagmamahal. Napapansin nyo, putol-putol yung putol-putol yung mikropono at yung speech ni Marcoleta. Kung nandyan ka sa live, okay yan eh. Naririnig mo yan kasi may speaker yan eh. Pero, yan pa ang isa sa aming pinag-usapan eh. Signal jammer raw. Oh, kaya ng gobyerno i-signal jam dyan. Kaya nga, itong speech ni Senator Marcoleta, maraming mga mainstream media at mga vloggers ang hindi ito na live. Okay? Hindi ito na live. Kasi ang hina raw ng signal doon. Buti na lang nakuha pa natin itong video na ito sa Net25 eh. Oh, isa yan sa mga grabe itong gobyernong ito. Alam nila eh na kakalat ito from Visayas at Mindanao. Yan ang kinatakot nila na sinignal jam nila ang mga pangyayari dyan para walang makakuha. Kaya yung ibang mga vloggers dyan, instead na magla-live sila, nagvi-video na lang. Saka na lang nila ina-upload kapag nandoon na sila sa magandang signal. Oh, ano raw sinisignal jam daw. Ang signal jammer is yun bang inutusan ng gobyerno na yung na yan, yung lugar na yan kung sino yung magla-live, nila, kinakat yan. Okay? Kinakat yan. Meron pong walang kinalaman ang walang kinalaman ang diyan, mga networks. Oh. Signal jam, meron yang machine sila. Okay? Kung sino ang magko-connect diyan, parang kinakat nila yan eh. Oh, na parang i-interfere yung mga signals na mapuputol. Oh, tingnan niyo putol-putol si Senator Marcoleta. Oh. Nagdududa na tayo diyan sa signal jam nila eh. At ginagawa natin doon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo.
Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong kayo ang mandarambong? Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyyaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, Alam nyo, sa totoo lang, hindi po biro ang ginawa ni Senator Marcoleta, ha? Hindi po yan biro. Imaginein mo, he is ready to be arrested. Oh. Hindi yan madali, ha? Kapag ang isang kaso na nililitis, whether you're guilty or not guilty, especially kung plunder itong kaso niya, makukulong ka. Hindi po ito weeks. Hindi po ito months. Years po ito kung makukulong siya. Kasi they are hitting two birds at the same time. Unang-una, hindi na siya makaparticipate sa impeachment trial ni BP Sara. Meaning to say,
I don't know kung hindi ba siya makapagboto, no? Pangalawa, kapag wala si Marcoleta diyan sa Senado, yung flood control sa Blue Ribbon Committee, hindi na yan mapupush. Kasi ito lang naman kapag nandyan yan sa Senado, masakit sa ulo sa kanila yan itong si Senator Marcoleta. Kaya kailangan nilang arestuhin itong taong to Sana man lang, may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin. Ang isinisigaw nila, buaya, buaya. Ang pinatutungkulan si Martin Romualdez. Di ka ba nahiya yan, Martin Romualdez? Ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ang ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang
bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan po yung full speech ni Senator Marcoleta. So, parang, sinabi na ni Senator Marcoleta ang lahat na itong administrasyong Marcos, ginagawa na nila ang lahat kahit alam nila na lumabag na sila sa batas. Ginamit na nila ang bendalo. Na alam naman natin, yung bendalo na yan, talagang bawal yan. Kahit sinong mga magagaling na mga attorneys, mga prosecutors, mga justices, yun lang mga attorney o mga law experts na hindi namumulitika, walang such word na tanggap yung bendalo. Wala. Yan ang katotohanan. Kaya nga sabi ko, ang kakapal ng mga muka nitong administrasyon na ito Bendalo? Grabe. Kaya nga, lesson natin itong lahat Kapag meron tayong presidente na hindi lawyer, walang alam sa batas, parang nakakatakot. Kasi nagiging useless na yung batas natin Nagiging useless na yung konstitusyon natin. Yung aresto nila kay Tatay Digong, grabe yun. Kahit sinong tatanungin ninyo ng mga magagaling na mga lawyers, maling-mali talaga yun. Sa ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, sa ginawa nila kay sa KOJC, tapos dito pa kay Senator Marcoleta. Nagtataka nga si Marcoleta, plunder, hindi yun pera ng gobyerno. Pera yon sa mga kaibigan ni Senator Marcoleta na nagdo-donate sa kanya, ginagawan pa ng issue. Ang mayroon pong karapatan na mag-file ng kaso ng plunder kay Marcoleta, yung mga nagbibigay sa kanya, hindi yung gobyerno. Hindi naman yun pera ng gobyerno Di ba? So, ang kakapal ng gobyerno na mag-file ng plunder against Marcoleta, halatang halata mo na gumagawa lang talaga sila ng issue para makasuhan, para makulong, para hindi makaparticipate sa flood control investigation at dito sa impeachment trial ni VP Sara. Ganyan sila kadesperado, itong administrasyong ito. Kasi natatakot po sila na pagdating ng 2028, si VP Sara po ay maging presidente. At kapag si VP Sara ang maging presidente, alam na natin kung ano ang mangyayari. Lagot lahat ang mga kurakot sa flood control. Di ba? So kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, mag-comment na lang po kayo sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section Mag-like at mag-share sa mga nanonood ngayon. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay?
See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.